So hi guys, isi-share lang namin sa inyo yung kaganapan namin nung New Year's Eve. Ako muna yung voice over, hindi mo na si Isay kasi medyo mahaba-haba. So ito yung December 30 ng gabi na inihahanda na namin ni na mama yung mga dessert na kailangan na agad i-ref para ready na lang bukas. So tulong-tulong kami dyan tatlo nung pinsan ko. Tulong-tulong, puro video ka nga eh. So fast forward na nga agad, it's December 31 na nga ng umaga at kinuha na ni na mama yung mga order nilang ubas, tsaka yung mga ibang fruits, tas yung pinareserve na manok. Pero syempre, bago lahat i-prepare, mag-aalmusal muna kami. Ulit lang ni mama yung macaroni salad niya kasi nakalimutan niya lagyan ng pasas. Tas yan yung ibang mga prepare pa nung December 30 na naisingit ko lang dyan. Syempre, gagamit din kami ng dekahoy para sa mga matagal lutuin para hindi rin sayang sa gas. Yung sa spaghetti, mabilis lang naman yan ilaga. Tapos inaayos na namin ng pinsan ko yung mga pang-decor kasi wala pa yung isa kong pinsan dyan. Medyo simple lang din kasi hindi naman kami medyo maalam sa mga decorations eh. Karating lang dyan nung pinsan ko, so dala niya na yung ibang mga 2 at 6 kasi nga sala kami ng nabiling size. May malaki tas may maliit. Limutan namin bumili ng straw na panghihip talaga sa mga ganyang lobo kasi nga hindi nga kami maalam eh. Ano ba? Pero syempre nagawa naman na yun ng paraan. Dahil hindi rin nakabili ng panghihip sa lobo, eh di yan, hangin sa bibig. Ayan, nahirapan tuloy kami. Hinati ni mama yung manok na pang fried chicken at pang kaldereta para kung ifa-fried chicken daw parang sobrang dami. Siyempre, pagtapos mag-thirst trap, kakain tayo. Siyempre, nakakagutom kaya. Yan yung time na nagsisidaanan yung mga motor na maiingay, yung tambutso nila. Tapos tumigil pa sa tapat namin. Hayaan na, pagbigyan na, isang beses lang naman yan sa isang taon. So, syempre, fast forward habang kumakain kasi marami pa kaming gagawin dyan. Ayan, piniprito na ni mama yung Shanghai. Tapos ayan siya nung natapos. Inutusan na rin ako ni mama magtimpla din ng juice dyan sa jug para daw malamig na mamaya. Kasi malapit na mag-alas 12 guys talaga. So, piniprepare lang namin yung sa hotdog na itutusok sa lokban. Idea yan ng pinsan ko. Sabi ko sa kapatid ko, videohan niya ako na nagtutusok ng hotdog sa lokban. At ayan na nga, the long wait is over. Nihanda na namin yung mga pagkain dyan sa lamesa. Kasi, para hindi na rin siya dagdag asikasuhin mamaya pag dumating yung tita ko. Kung nakatago pa, hidden. At ayan ang tita ko, sabi nga niya sa akin, parang sa kalsada pa daw sila aabot ng New Year kasi kararating lang nila. As in, 11:30 sila dumating, 11 daw sila umalis sa kanila. Expected na namin yan kasi may negosyo sila eh. Yan yung nagmamadali kaming lumabas kasi 11:56 na nga yan at nagtagal kami sa pagpipicture. Sobrang daming kaemehan ang nangyari doon. Hindi ko na lang nasama sa video kasi malilito rin talaga kayo sa mga pinagagagawa namin. Diyan, it's 12 o'clock na at binivideo ko yung ibang fireworks kasi sobrang ganda nila sa mata guys. Yung iba kasi nagpapaputok na wala pang 12 eh. Sabi ng tito ko, nasa na yung vlog mo? Isama mo ko sa vlog mo ah. Well, syempre, kasi nga, isang beses lang sa isang taon yan. At yan, and syempre, hindi rin pwedeng mawalan kami ng paputok, no. Prepare yata namin to. Masasabog yan! Isa din sa mga reason kung bakit ko binideo to para makita ko kung gaano ka-successful yung preparation namin ngayong New Year. Kasi pinagplanuhan talaga namin to. Naglaan din kami ng money para dito. Memories din siya dito sa FB. Kapag gusto ko siyang panoorin ulit, pwede kong balikan siya dito. Sana happy din yung New Year dyan sa inyo. Happy New Year! It's time to pray na para mag-thankful kay God dahil successful ang aming preparations. Siyempre, pangungunahan yun ng pinsan kong banal.
Nagpapasalamat lang din ako kasi na-survive namin yung 2025. Sobrang dami naming challenges na hinarap dun talaga na sana mabago na siya ngayong 2026. I hope na naging masaya din yung New Year nyo.